Bago sa saksi, inilipat sa Pasay City Jail ngayong gabi si dating Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez. Inilipat po siya roon mula sa PNP Custodial Center kung saan isang araw siyang nadetine matapos humarap sa pagdinig sa Kamara. Bago po yan, sa Senado nadetine si Hernandez matapos i-cite in contempt ng Senate Blue Ribbon Committee. Kanina mainit ang debate sa Senado ukol sa naunang paglilipat kay Hernandez sa PNP Custodial Center. Saksi, si Jamie Santos. Maanghang ang salitang binitawan ni Senator Jinggoy Estrada sa kanyang privilege speech kanina sa Senado. Mariin niyang pinabulaanan muli ang pagdawit sa kanya ni Engineer Bryce Hernandez sa isyu ng kickback sa flood control project sa pagdinig ng Kamara kahapon. I have been jailed. I have been vilified, crucified, and publicly humiliated. But I will never allow the likes of Bryce Hernandez to turn the tables on me. Pagkatapos ng privilege speech, naungkat ang pagkakalipat kay Hernandez sa PNP Custodial Center. Na-contempt ng Senado si Hernandez sa pagdinig noong Lunes, bago siya humarap sa pagdinig ng Kamara kahapon. Martin Romualdez called me and said that their committee was allowing Mr. Hernandez to remain in the House and in the House of Representatives, and that he was requesting that he not be returned back to the Senate because of some fear for his life. So I asked the Speaker what he plans, because we cannot allow that. I said he is under our custody and therefore he is in contempt in the Senate. Pag iniwan namin sa inyo, sabi ko, ibig sabihin niyan para namin pinawalan. Kaya dinala si Hernandez sa PNP Custodial Center para nasa supervision pa rin ng Senate Sergeant at Arms. Is there a possibility that we can commit him back here in the Senate? Of course, during the he's still under custody of the Senate, and therefore let him be jailed here, Mr. President. Indirects. We had to give in to the request of the Speaker. As we speak, the jurisdiction of the person of Bryce Hernandez belongs to the Senate. Yes, and that's why we can call him here anytime we need him. Tanong ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, bagamat nire-respeto raw niya ang desisyon ni Soto, ito ba ang bagong patakaran ng Senado? Because under the present rule, kung sino may jurisdiction, siya yung magde-decide. So, what we did yesterday was what we call parliamentary courtesy in accepting the proposal that he be not returned here but still under the care of the Senate. We have also placed a witness to Muntinlupa, if you will recall. Yes. We also even sent somebody to the Pasay City Jail. So I don't see any reason why we cannot commit this particular fellow to the PNP Custodial Center. Giit naman ng dating Blue Ribbon Chairman na si Senador Rodante Marcoleta, di dapat baguhin ang patakaran. Nagmosyon siyang ibalik si Hernandez sa Senado. Not only because this is the condition that you gave them, but more importantly, in order to erase the perception that if he is here in the Senate, he is not safe. I will reject the idea that if he returns in the Senate, manganganib ang buhay niya. Nagpatuloy ang mainit na palitan ng opinyon. Ibig bang sabihin po, Mr. President, nawawala ng visa yung ginawa namin? Hindi. Ganun po pala. He's still in legal custody. So dapat po, igagalang po kung ano yung aming iniwan. Yes, doon tayo magsisimula. Ang iniwan ninyo, cite in contempt. Hindi and po. legal Nasa custody legal of the custody Senate. na po ng He was still House. under the legal custody of the Senate. Mr. President, may I ask for immediate suspension? Session suspended. Sa huli, nagmosyon si Estrada na ilipat na si Hernandez sa Pasay City Jail, na agad namang sinang-ayunan ni Majority Leader Senator Mig Zubiri. Walang tumutol, kaya nagdesisyon si Soto na agad na ilipat ng USAA si Engineer Bryce Hernandez sa Pasay City Jail. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Hihinga ng paliwanag ng COMELEC si Senator Chis Escudero kaugnay ng 30 milyong pisong donasyong tinanggap niya noong eleksyon 2022. Galing po ang donasyon sa may-ari ng isang construction company.
Saksi, si Ian Cruz. Nakaambana ayon sa COMELEC ang paghain ng show cause order kay Senador Cheese Escudero. Ito'y para pagpaliwanagin siya kaugnay sa campaign contribution sa kanya ng may-ari ng Center Waste Construction and Development Incorporated na si Lawrence Lobiano noong eleksyon 2022. Nauna nang sinabi ni Escudero na nag-donate ng 13 million pesos si Lobiano sa kanyang kampanya noon. Kinumpirman na rin ito ni Lobiano. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, una muna nilang sisilbihan ng show cause order si Lobiano at pagkatapos ito, si Escudero na ang kasunod. Basta matanggap namin yung sagot, regardless kung ano yung explanation, we will later on issue the show cause naman kay So within this week din, sir, sa SPG? Depende sa kung baka hindi, depende kung kayo masasaglit ni Lobiano. Ay, oo nga pala. Thank you, sir. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, una na nilang sinulatan ng DPWH para alamin kung kontraktor nga ba ng gobyerno ang kumpanya ni Lobiano. Lobiano, I think, will be released by tomorrow. Tomorrow na siya kasi naman meron naman, although we need to confirm pa rin sa DPWH para naman mas ma-strengthen. But since we can use already the admission doon sa House, then gagamitin na. Ipapaliwanagin lang muna. So, Senador, sir, kailan bibigay? Bigyan namin siya ng 5 days. Sinisika pa naming makuha ang panig ni Lobiano. Sa isang pahayag, sabi naman ni Escudero, tatalima siya sa anumang maging utos ng COMELEC para mapatunayang hindi siya lumabag sa batas. Pinasasalamatan din niya ang COMELEC chairman sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataon na mapatunayan ito. Sa ilalim ng Omnibus Election Code, hindi pwedeng magbigay ng campaign contributions ang sinumang may kontrata sa gobyerno. As a part ng COMELEC, we will file criminal cases as to whether matatanggal or what. Una, nasa DILG yan, sa local. Number 2, nasa Office of the Ombudsman yan, kung ano yung kanilang gagawin. Number 3 naman, depende kung yan ay Congress, sa Senate at sa House, may paraan to remove a member of the Senate and the House. So nasa kanila pong jurisdiction. Sabi ni Garcia, may 52 contractors na nag-donate sa mga kandidato ang inimbestigahan ng komisyon. Meron kasi mga contractors, may 4 na contractors nagbigay sa isang kandidato ng halimbawa. So 7 national candidates, meaning senators and district congressmen, tapos 15 political parties and party list. Tapos merong 2 vice governors at 2 governors. Naniniwala naman si Senate President Tito Soto na mahalagang magpaliwanag ang mga kandidato sa COMELEC. Kasi nga may mga kabawalan eh. Merong bawal na ganito, bawal tumanggap sa let's say corporations or personalities who are having transactions with government. Bawal yun eh. Ayun lang kumakain kaming mga government officials sa isang restaurant eh. Tapos mayroong magpipresenta na ibabayaran nila yung kinain mo. Kapag yun may transaksyon sa gobyerno, bawal yun eh. At hindi lang siya ang bawal, pati ako natatanggap ay bawal. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Meralco may bawas singil ngayong Setyembre. Mahigit 18 centavos kada kilowatt-hour ang bawas singil, katumbas ng mahigit 37 pesos na matitipid sa electric bill ng kumukonsumo ng 200 kilowatt-hours kada buwan. Ayon sa Meralco, bumaba ang generation charge kasunod ng paglakas ng piso kontra dolyar at pagbaba ng international fuel prices. Pero sa Oktubre, nakaamba naman ang dagdag singil. Pinayagan na kasi ng Energy Regulatory Commission ang pansamantalang pag-extend ng kontrata sa pagitan ng Meralco at First Gas Santa Rita. Magre-resulta yan sa dagdag singil na 32 centavos per kilowatt-hour simula Oktubre hanggang Enero sa susunod na taon. Pero hindi naman daw ang kabuuang 32 centavos na pagtaas ang mararamdaman ng mga consumer. Also in October, meron din tayong inaasahan naman na pagbaba dahil sa completion of the recovery of deferred gas supply and purchase agreement charges. Unemployment rate nitong Hulyo tumaas sa 5.3% batay sa datos ng Philippine Statistics Authority. Katumbas yan ng 2.59 milyon na Pilipinong walang trabaho sa bansa. Mas mataas yan kaysa 4.1% rate na naitala nitong Abril at 4.7% na naitala noong Hulyo ng nakaraang taon.
Ayon sa PSA, posibleng dulot ng mga bagyo kaya bumaba ang bilang ng mga may trabaho sa bansa. Halimbawa sa pagsasaka, pangingisda at retail. Inaasahang tataas ang employment sa fourth quarter ng taon sa pagpasok ng Kapaskuhan. Body camera sinimulan ng gamitin ng MMDA sa No Contact Apprehension Policy o NCAP sa pamamagitan niya ng bagong buong Swift Traffic Action Group o STAG. Sa ngayon, gagamitin ng mga body cam sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila at mabuhay lanes. Para sa GMA Integrated News, ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Hiniling ng DPWH sa Justice Department na maglabas ng Immigration Lookout Bulletin Order para kina dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at Candaba Mayor Rene Maglangke. Kasama rin sa pinai-isyuhan ng Immigration Lookout Bulletin Order ang mga anak ng 3 opisyal. Kasunod po yan ang alegasyon ni Senator Ping Lacson na magkakasosyo sa isang negosyo ang mga anak. Saksi, si JP Soriano. Sa privilege speech ni Senate Pro Tempore Ping Lacson kahapon, binanggit niya ang pangalan ni resigned DPWH Secretary Manny Bonoan sa humahaba at lumalalim na istorya ng flood corruption. Sabi ni Lacson, magkakasosyo sa MBB Global Properties Corporation ang mga anak ni Bonoan, dating DPWH Yusek Roberto Bernardo, nakasama sa listahan ng mga diskaya na nakatanggap umano ng kickback mula sa mga flood control project at anak ni Candaba Pampanga Mayor Rene Maglangke, may-ari ng Global Street Builders na nakakuha ng mga flood control project sa Bulacan at Pampanga. Kaya naman pala ang palaging depensa ni dating DPWH Secretary Bonoan, isolated case lang daw ang nakita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Ghost Project sa Bulacan. Ayaw na siguro ni Bonoan na maungkat pa sa investigasyon ang Global Creek. Sa General Information Sheet na isinumite ng MBB Global Properties sa SEC, ang mga stockholder ay sina Macy Monique Maglangke, Sunshine Bernardo at Fatima Gay Bonoan de la Cruz. Sa GIS ng MBB, may paid-up capital na 10 million pesos nung nag-register ito noong taong 2023. Sa Candaba, Pampanga ang address ng kumpanya, pero hindi namin makita ang opisina ng MBB sa address na nasa SEC record. Itinanggi na noon ni Bonoan na may kinalaman siya sa mga ghost projects at substandard flood control project ng DPWH na tinuliksa ni Pangulong Marcos. Naghahanap din ng GMA Integrated News ng kontak kay Bernardo. Sinubukan din naming kuhanan ng panig si Mayor Maglangke sa munisipyo ng Candaba, ngunit nasa Maynila raw ito. Samantala, humiling na si DPWH Secretary Vince Dizon kay Justice Secretary Crispin Remulla na maglabas ng Immigration Lookout Bulletin Order laban kina Maglangke, Bonoan at Bernardo at sa kanilang mga anak na opisyal ng MBB Global Properties Corporation. Ipapatawag naman daw sa susunod na pagdinig ng Blue Ribbon Committee si DPWH Yusek Maria Catalina Cabral, sabi ni Lacson. Si Cabral ang sinasabi ni Lacson na nag-uudyok umano kay Senador Tito Soto na maglagay ng budget insertion sa 2026 proposed budget, bagay na tinanggihan ng Senate President. Ang sabi ni Lacson, itinanggi raw ito ni Cabral kay DPWH Vince Dizon nang tanungin. Sabi ni Cabral, handa siyang sagutin ito sa pagdinig. Base sa DPWH website, si Cabral ang kauna-unahang babaeng empleyado ng ahensya na umangat bilang undersecretary. Siya rin daw ang unang babaeng presidente ng Philippine Institute of Civil Engineers taong 2017. I'll make a statement sa Senate na lang. I-release naman po yan. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano ang inyong saksi. Arestadong mag-asawang gumagawa umano ng mga peking government ID sa ikinasang raid ng mga pulis sa kanilang bahay sa Valenzuela City. Saksi, si Marisol Abduraman. Nang pasukin ang bahay na ito sa Valenzuela, tumambad sa PNP Anti-Cybercrime Group ang samut-saring ID, gaya ng National ID, PhilHealth, TIN, PWD ID, Driver's License at iba pa. Magkakaibang ID pero lahat naman peke. This was done on the series of entrapment operations that we had before. Umabot sa 400 ang nakuhang samut-saring government ID. Made to order daw ang mga ito at inihahatid gamit ang delivery service. You name it, halos lahat
kaya nilang gawin, mga different IDs. And these are being sold online on different social media platform ranging from 40 pesos to 1,000 plus pesos. Arestado mag-asawang suspects na aminadong kanila nga ang bahay pero hindi raw ang mga gamit. Bale, binigyan lang po kami ng idea kung bakit, paano ginawa yung mga peking ID po niya. Pero hindi po namin i-expect po na bawal po yun. Kasi nga po, gawa po ng kahirapan. Kitang-kita na natin na hindi talaga legit. Sinampahan ang dalawa ng reklamong paglabag sa Article 172 o falsification of documents by private individual and use of falsified documents ng Revised Penal Code at paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Nagbabala naman ang LTO sa mga gumagamit ng peking dokumento. Revocation with perpetual disqualification and use of fake license, ganyan na. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman ang inyong saksi. Nakuna ng CCTV ang pag-atake ng Israel sa gusali sa Doha, Qatar, kung saan nakabase ang mga pinuno ng Hamas. Sa video, kita ang makapal na usok at apoy mula sa airstrike na naminsala sa gusali kahapon. Sa ulat ng Reuters, 2 miyembro ng Hamas ang nagsabi na nakaligtas sa pag-atake ang kanilang mga opisyal na bahagi ng grupong nakikipagnegosasyon para sa ceasefire. Kinundina ng Qatar ang pag-atake na paglabag umano sa international law. Nasagip sa Tawi-Tawi ang 27 Pilipinong nirecruit umano para gawing scammer sa Cambodia. Saksi si John Consulta. Agad hinarang ng mga tauhan ng NBI Human Trafficking Division at PNP Special Operations Unit ng Tawi-Tawi ang 5 bangkang ito sa Bungaw, Tawi-Tawi. Sakay ng mga bangka ang 30 Pilipino. 3 sa kanila, umano'y facilitator o recruiter. Ito po ay nahuli namin ito sa paglabas sa Republic ng 2208 committed by RA 10364. Hindi magsasabihin. Ano po? Pero po kayong karapatan lahat kung mainit. Ayon sa NBI, mula sa Zamboanga City, ay itatawid pa Malaysia ang 27 biktimang nirecruit online para dalhin naman sa Cambodia, kung saan sila pagtatrabahuin bilang scammer. Ang mga sindikato pong ito ay gumagamit ng mga profile ng isang HR staff o personnel at mga profile ng mga magagandang babae upang makahikayat po ng mga applicant na allegedly magtatrabaho po bilang customer service sa ibang bansa. Sila po ay binigyan ng instruction na imbes po ng regular route ang kanilang pagdadaanan, sila po ay dadaan backdoor. Ayon sa NBI, ito ang kauna-unahang pagkakataon na may naarestong facilitator na nagre-recruit ng ating mga kababayan para magtrabaho sa mga scam hub sa ibang bansa. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng 3 inaresto. Kakasuhan po natin sila ng RA 9208 as amended. Ito po yung Anti-Human Trafficking in Persons Act. Qualified po ito considering sa dami po ng mga na-rescue nating mga victims. Ang mga biktima naman, dinala na sa Zamboanga City. Wag na po nating patulan itong mga offer po online na magtrabaho bilang customer service sa ibang bansa. Definitely po kayo po ay gagamitin lamang bilang mga scammer sa ibang bansa at kayo po ay maaabuso. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Nang dahil umano sa kalasingan, sinunog na isang lalaki ang sariling bahay sa Dagupan City. Naabutan pang nagwawala ang lalaki sa labas ng nasusunog na bahay. Nagtulong-tulong ang kanyang mga kapitbahay para maapula ang apoy. Ayon sa kapitan ng barangay, inamin mismo ng lalaki na siya ang sumunog sa bahay. At sa bumbero, nahirapan silang mapasok ang lugar dahil sa makitid na daan. Umabot sa 300,000 piso ang halaga ng pinsala sa ari-arian. Nasa kustodiya na ng pulisya ang lalaki at maharap sa kaukulang reklamo. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.